it's Mel and welcome back to my channel. So for today's video, I will be sharing with you my K1 US Visa Embassy interview experience. So I had my interview last January 16, 2024 at 6:30 a.m. So a day prior to that, so January 15, lumuwas na kami ng Manila kasi nasa Mindanao kami nakatira. So we had to fly to Manila for the interview, and then we arrived January 15, and then na-check-in kami sa Red Planet Hotel. And it's just right across the embassy. Malapit lang siya talaga. It's around 8 to 10 minute walk going to the embassy. And then check out my previous vlog. Pinakita ko dun kung anong itsura ng room ng Red Planet. So ayun na nga, noong January 16 yung aking interview appointment. So since 6:30 yung schedule ko, naisipan kong agahan yung pagpunta sa embassy. So, dumating ako sa embassy around 5 a.m. and then, nung pagdating ko, may mga nakapila na. Medyo mahaba na yung pila, but then, bawal pang pumasok. So, actually, we had to wait for until 6 a.m. para papasukin kami. So, tip ko sa inyo, kung ayaw nyong maghintay or kung ayaw nyo tumayo ng matagal dun sa pila, pwede naman wag nyo masyadong agahan, around 5:30 or 5:45. Pwede pa yun kasi 6 a.m. pa talaga sila nagpapapasok ng mga applicants. So nung 6 a.m. na, may nag-instruct na sa amin na i-prepare yung mga documents like yung interview appointment confirmation, yung DS-160 at saka yung passport. So, dun kami unang pumila sa may tent outside the embassy. So, dun sa may tent, may dalawang officers doon na nag-check ng requirements. So, nung pumila kami, sabi nila kung ano yung hinihingi nila, yun lang yung ilabas namin na mga documents. So, yun na nga, yung interview appointment confirmation, DS-160, tsaka yung passport. So, nung turn ko na ibigay yung requirements dun sa officer, so, tinignan niya yung mga requirements ko, and then, nilagyan nila ng sticker yung likod ng aking passport. So, pagkatapos nun, binalik nila lahat ng mga documents na pinakita ko, including the passport. So, next step is yung pagpasok na talaga sa mismong embassy. So, bago makapasok is dapat dadaan lahat sa security scanner. So, take note lang kung ano yung mga prohibited na mga bagay na dapat hindi nyo dalhin inside the embassy, like mga gadgets, bawal pagkain, and then, I think bawal din ata yung water. Hindi ko lang sure ha, but i-check nyo yung website nila. So, yung sa akin, ang dinala ko lang talaga is yung mga documents ko, and then nagdala rin ako ng mga 200 pesos just in case lang na hindi nila tanggapin yung picture ko. So, ayun lang. And then, ball pen. Hindi na ako nagdala ng kung ano pa. So, ayun. And then, after nung security scanner is, pagpasok na namin doon sa embassies, pinapila muna kami kasi i-check ulit nila yung mga bags. So, sa mga applicants na may dalang mga bags, may nag-check ulit na mga gamit. So, kung wala kang dalang bag, pwede kang dumiretso sa dun sa loob talaga. And then, after nun, pinaupo muna kami kasi sarado pa yung mga windows. And then, yung mga naunang nakapasok is pinapila na sila sa harapan ng mga windows para ready na, just in case na magbukas na sila ng mga ng windows for the applicants. So, yung sa akin is may mga nag-usher naman sa loob. And then, hindi ka mawawala kasi ginaguide nila kayo sa kung ano yung mga next steps. So, for the first na nung turn ko na para pumunta sa isang first window doon sa loob,
syempre, nung dating ko dun sa window, binati ko yung officer, sabi ko, good morning sir. And then, sabi niya is, may hiningi siya mga documents. So, tip lang is kung ano yung hiningi ng mga documents, yun lang yung ibigay ninyo. So, huwag niyo ibigay lahat ng mga kung ano yung dala nyo kasi ibabalik din sa inyo. So, listen carefully sa instructions niya para hindi nyo huwag niyo sayangin yung oras ng officer. So, listen very intently and then makinig ng mabuti sa mga instructions. So, yung sa akin, ang sinabi is, hinihingi niya sa akin yung aking DS-160, yung original PSA birth certificate, original and valid na certificate of no marriage, original NBI clearance, original MRV receipt, 2 pieces, 2x2 US visa picture, medical exam result, yung sealed brown envelope na galing sa St. Luke's Extension Clinic, and then yung original passport ko. And then while chine-check niya yung mga documents na binigay ko, may mga tinanong din siya sa akin. So ano yung mga tanong niya? Yung mga basic lang, like ano yung full name ko, yung name ng aking petitioner, which is my fiancé, ang aking birth date, saan kami nagkakilala ng aking fiancé, and then how have you and your fiancé been married, and have you and your fiancé have children. So yun lang yung mga tanong niya. And then after nun, napansin ko na okay yung picture ko. Hindi na ako pakuha ng another picture. So pag ganun, meron Kodak sa loob ng embassy. So yung iba kasi hindi tinatanggap yung pictures nila. So, nagpapapicture sila ulit doon sa loob. So, yung sa akin is tinanggap naman. So, doon ako sa picture city nagpapicture. So, ayun. And then, after ko doon sa window na yon, may nag-usher ulit na pumila ako sa, nakalimutan ko kung anong window ulit yun. Pasensya na. Para naman sa fingerprint scanning. So, very quick lang yung sa second window. Binigay ko yung aking DS-160 and then tinanong niya kung ano yung name and birth date ko. And then after nun ay nilagay ko na yung kamay ko dun sa scanner. So, medyo diinan nyo para hindi na kayo paulitin dun sa sa fingerprint scanning. So after nun is may nag-usher ulit para umupo kasi sarado pa yung windows for the final interview. So ayun na, medyo kabado and at the same time excited, mixed emotion kasi yun, mixed emotion talaga yun. But I tried to be calm as much as possible kasi gusto ko, yun yung pinagdarasal ko na hindi ako mataranta at magkaroon ako ng presence of mind para kung ano man yung mga tanong sa akin ng officer, masasagot ko siya confidently. Kasi ayokong pangunahan ako ng kaba talaga. So, awa naman ng Diyos, naging nairaos naman at nasagot ko lahat ng naisagot ko lahat ng tanong sa akin. So, ayun, for the final interview, I had to wait 30 to 45 minutes para tawagin. So, nung nagsimula na silang magtawag, my first batch, dun sa window na kung saan ako tinawag, ako yung pangalawang tinawag niya. So, nung turn ko na doon, binigay ko lang is yung aking passport. So, sinilid ko doon sa window and then nag-take oath ako at nag-pledge ko na kung ano yung lahat ng mga sasabihin ko ay yung totoo. So, ayun. And then, after nung nag-take oath ako, ayun na, nagsimula na siyang magtanong. So, basic lang din yung mga tinanong niya. Ano yung name ng aking petitioner? And then, is he your fiancé? And then, when did he propose? And then, when did you meet your fiancé? And then, have you been married? Has he been married? Bali yung fiancé ko. Do you have children? Does your fiancé have children?
Did you go outside the country with your fiancé? What is his address? And then, did you commit any crime? Did you work in the military? And what is your fiancé's work? So, yun lang yung mga tanong niya sa akin. And thank God, nasagot ko lahat. And then, wala naman siyang hiningi ibang documents. So, thank you, Lord. And then, after that, he told me, congratulations, your visa is approved and you need to wait 1 to 2 weeks for your visa to be delivered. So, ayun lang. And binigay niya sa akin yung pamphlet. Bago ako lumabas, sabi ko, thank you, sir. Have a great day. And then, ayun na, lumabas na ako. And then, I felt so relieved kasi tapos na. Yun na yung culmination ng visa interview. And then, I arrived 5 a.m. Natapos ako around 7:50 a.m. So, medyo mahaba yung paghintay but it was all worth it. So, tip lang, huwag masyadong maaga kung ayaw niyong pumila ng matagal. And then, kumain kayo ng breakfast kasi hindi niyo rin alam kung ano yung kung matatagalan kayo or ano. And then, familiarize important details. So, yung mga dates, dapat confident yung pagsagot ninyo. Be courteous, say good morning and thank you. And then, listen intently sa mga instructions. Be truthful, then be confident. And then, of course, pray. Yun talaga, dun talaga ako kumapit. Kasi kahit gaano ko minemorize yung mga details, pag andun ka na, kakabahan ka talaga. So, dasal-dasal lang talaga. And then, ayun lang. So, hopefully may natutunan kayo dito sa video na to. And then, if you have any questions, please don't hesitate to leave a comment and try kong sagutin lahat ng mga tanong nyo sa abot ng aking makakaya. So, please stay tuned for my next vlog, which is kung ano naman yung mga requirements na dinala ko during my visa interview. So, thank you for watching and I'll see you guys on my next one. Bye!